master. Dito. Ito yung unit, master, oh. Tingin nga. Ikakabit ko lang tong, yung, tawag dito, itong, ito yung, ang liit nung capacitor na nakalagay dito eh. Nakakapagtaka eh. Ngayon, inalis ko muna yung 15 U, yung ano 25 UF. Ay, mga sensor, ito sensor. Ito mga sensor to eh, mga power cable. Yan yung vlogger, di ba? Ano yan, maliskit ka. Oo, nakikita ko nga to sa Ito, master, oh, yung nakalagay sa kanya, oh. Ito, yung ito, nakakabit ano, dati? 2 UF lang, 15? 2 UF. Ito yung nakalagay sa kanya ngayon. Pero, inalis ko to, inano ko siya ng bagong capacitor, eh, baka lang masyadong mataas. Ito, bumili ako ng bago, 15 UF na single capacitor lang. Halos, kapares na silang single. Okay. Tapos saan yung ano, starting para sa fan motor? Starting para sa motor. Oh, sa fan motor. Kasi di Ay, ba ano yan? Ibalik mo pala tong ano. Ano, Ito, ano siniparate ba mo to? lang? Ang tawag dito? Black W. Black W. Tama, sir. Babalik ko lang to. Ano kasi kanina, hindi umandar bigla eh. Samantalang nung pagpunta namin, umaandar naman siya. Tapos, yellow U. Yellow U. Yan. Ibalik mo lang yung ano, yung kinabit. Yung nakakabit dati dyan, 15 plus 1.5. Hindi po. Nung una, ang nakalagay sa kanya kasi, ano rin siya, agento rin siya. Tapos, bago po ako yung mag-check nito, nagulat ako, eto pa rin yung ano niya, yung capacitor niya, yung 2 UF. Tapos, ang ginawa ko, nagbago ako ng capacitor. Ang inilagay ko po sa kanya is yung 25 plus 2. Okay. Pero nung paglagay ko po nung bagong capacitor na yun, ano pa rin siya, humihinto pa rin yung compressor niya. After niya magbirit, 4 minutes siya, nabirit na, tapos bigla na lang mamatay. Hindi naman ano yan. Hindi naman bumibirit yan kasi isang speed lang yan yung compressor kasi hindi naman inverter yan eh. Sige. Pero yung amperage niya nung una, kapag na-accept na siya ng mga ano, ng mga 4 na amperes, doon na siya mamamatay. Mga ilang amperahe? 4. 4 ampere. Yung sa ano, ilan lang nakalagay dyan sa, ilang naka-indicate dyan sa may sticker niya, ilang amperahe yan? Wala, master, iniwanan ko yung kaha eh. Doon sa ano, sa sticker niya mismo, nasa housing ata yan eh. Sige lang. Ano mo muna ulit. Sige, basta ikabit mo muna lahat yung mga wirings mo. Tama. Connection. Kakabit na sila. Ito na lang display body. Kabit mo to. Tulungan tayo ng pinmaster. Tapos yung sensor. Ito lahat ng sensor. So, yung sensor sa harapan. Ito. Ano lang kasi yung unit na yan, the remote lang siya. Kaya, ito, meron siyang display. tama sa nakalagay dito yung to. Ha? Dito sa ano niya, discharge line. Tapos Okay. yung isa sa may likod. Yung black. Ito po. Bali yung sa likod niya, ano po, 2 sensor. Kasi sa ano yan, condenser coil pipe, tapos sa discharge pipes, 2 yan sa likod. Wait lang. Ano yung isa?
Aling isa, master? Hindi, ito isa. Yung isang board. Inverter ata yan. Tingin nga. Ito po. Ito. Hindi, yung isa. Yan. Ito. Yan. Inverter unit pala yan. Inverter unit. Inverter pala yan. Sige, patingin yung kapasitor. Para saan yung kapasitor na yun, yung kinabit mo? Ito po, yung lumang nakakabit sa kanya. Ito. Saan pumunta yan? Yung connection niya, saan pumunta? Yung, ito ang gulo kasi. Ano itong isa? Itong isang blue galing, itong brown galing po sa pan. Itong brown. Okay. Brown, tapos yung itong black na to, tumakbo rin dito sa may parang ano niya sa ano ba kung saan to? So dito, tumakbo siya sa hindi, itong ban motor eh. Ano? Dito siya master eh, dito. Ito yung sa compressor. Sige. Yan, sa compressor. Itong isa, ito siya. So, parang ito yung compressor. Connections ng board. Ito. Hindi. Etong master, itong kulay dilaw na isa. Ito. Galing din siya ng fan motor. Fan motor, okay. So yung fan motor niya hindi siya DC. Yung isang black galing supply. So bali yung kapasitor na yan, master, pang ano lang siya para sa fan motor? Ito yung nakalagay sa kanya nung bago ako mag-check eh. Pero may isa pa akong kapasitor dito. Hindi, hayaan mo lang. Hayaan mo na yan yung kung ano nakalagay dyan. Ito, master. Sige, ito yung okay lang yan. Hayaan mo lang. Huwag mo lang palitan yan muna kung ano yung nakalagay dati dyan. Sige po. Tapos yung wirings lang, patingin nga yung mga wiring yan, connection. Yung wiring. Etong isa. Saan yung patingin nga muna ng yung galing sa yung cord wire, yung power supply, saan siya nakakabit? Etong cord? Yung cord na ng power supply, saan pumunta yung saan siya nakakonect? Yung isang blue nakakonect dun sa relay. Okay, tapos yung isa? Tapos yung isa nasa capacitor. Ito po, to. Tapos yung isa pwede ilapit yung camera. Hindi ko makita tapos yung to. Po siya to. Yan. Ito po siya, master to. Tapos yung isa po, tumakbo siya sa board. Ito. Po siya. Ito. Saan? Yan yung blue. Sa board po siya ito po. Ito, itong kulay blue na to. Ano nakasulat dyan sa pinagkabitan yan? Ano po S. S? Apo, X2, S. Saan pupunta yan? Saan pupunta yan? Dito po sa may dito ayun. Okay. Doon sa kabila naman sa may yung isang wire niya. Doon sa kulay kulay. Hindi. Doon sa may yung 'di ba yung cord, yung power supply ng cord, dalawang wire. Saan pumunta yung isa nga? Sa may relay ba 'yon? Apo, relay. Diyan? Apo, dito pang sa. Relay tapos AUX. Ito yung isa itong kulay pula to. Sa AUX. Doon siya pumunta sa miss. Hindi, yung isa, doon muna sa sa isa may relay ba 'yon, sa relay?
Ako, ito. Oh, yan. Ano nakasulat dyan? Patingin nga, pwede ilapit yung ano. Tinanggal mo ba yan dati? Hindi po. Hindi mo ginalaw yan. Hindi po. Tapos, yun yung kulay blue, yun yung galing sa cord wire, dun sa power supply. Apo. Apo. Power supply yan, no? Tagalin mo nga ito nga. Itong ano to po. Kahit beep sound, no? Wala. Kahit beep sound, wala. Wala po. Wala po kahit beep sound eh. Ayan, nakasaksak na yan. Opo, nakasasak na po siya. Ayun, oh. Tapos, pag kumuha ka ng supply, test voltage mo, saan ka nag-check ng test voltage niyan? Yun po sa may, ano niya, sa may, ito po. Sa likod. Anong nakukuha mo? 220? Ano po yun, 233 po yata yung last na nakuha ko kanina, 233. Ano mo nga ulit, i-test voltage mo nga muna doon sa may cord lang muna. Doon sa may relay ba yun at saka ano? Di, wag na lang, wag mo na dyan. Doon muna sa doon sa kabila muna, doon sa may, yan, sa may isang board na maliit. Sa voltage, AC. Sige po. Tapos, saan po kukuha dito, Master? Sa yung dalawang cord na power supply, yung Dalawang kulay cord blue. na- Hindi, yung kulay blue. Yung blue tsaka dilaw. Oo, blue dilaw. Tsaka yung isa, blue dyan, tapos yung isa, check mo dun sa kabila. Yung Master, may nakuha ng 232 po. 230. Yung Apo. yung isa, sa may sinabi mong itim, ang isa, blue at saka itim, di ba, yung cord niya? Opo, blue tsaka black. Oo, dyan, check mo nga dyan kung meron din. Yung blue tsaka black po. Oo. Meron din, Master. Tapos yung blue dilaw meron din? Yung blue dilaw. Blue dilaw. Inasa relay po. Oo. Opo, meron din po. Ayan po. Bakit nagkaroon, wait lang, ba't nagkaroon ng ano yan? Meron po, ito po, yung fuse niya. Ito sa likod po. Yung fuse, ano bang fuse pati nga? Naman. Ito, Master, yung fuse niya. Saan? Kinunan mo ng continuity, meron naman? Meron naman pong siyang reading, Master. Continuity, meron. Opo. Sige, dito tayo sa nakasaksak yan ngayon, di ba? Opo, ayun ba, nakasaksak. Sige. Yung isang, test rod mo, ilagay mo sa kulay, kulay black. Kulay black. Oo. Black. Doon sa may kapasitor, yung sa cord. Opo. Black, Tapos yung isang test rod mo, ilagay mo dyan sa fuse. Kung may makuha ang current, Ingat ha. Oh. Saan ka banda ang mo, kunan mo dyan, sa baba at saka sa taas. Sa kulay itim ka. Basta yung itim na yan, yun yung galing sa power supply na wire. Opo. Sige, check mo yung sa may fuse. Ingat, baka mag-short yun. Master, wala po. Sa baba naman. Sa kabila ba? Sa kabila. Kabila. Wala rin po, ganun din po. Wala siya. Opo. Lang ha. Ganun. Sure ka, Master, hindi mo na pagbaliktad yung relay? May nababasa na siya, Master. Ayun. Wala, Master. Nababasa niya. Wala na ulit yun. Baka hindi mo lang na
Nadikit ng maayos Ayan yung po. T-thread mo. Ilan? 4.7, 8, 4.8. Hindi, dapat voltahe makukuha mo dyan. Dapat 230. Sige, dito naman sa kabila, i-try mong dito sa blue at saka dyan sa fuse. Blue tsaka fuse. Kaya meron po, Master, 230. Meron. Sa kabila naman, sa Meron kabila. Meron din po, Master. So, ibig sabihin, okay yung fuse. Sigurado ka hindi mo na pagbaliktad yung relay, yung dilaw at saka blue? Hindi naman po, Master. Testing mo ka rin, Pre. Testing mo kaya. Bunutin mo muna. I-off mo muna, tapos try mo ng pagbaliktarin yan. Di ba? Bunutin mo muna. Yan. Sige nga. Yun. Nagbasar na siya, Master. So, ibig sabihin, nabaliktad mo yung relay. Wala pa rin. Wala. Sige, Animex natin. Ulit. Sige, ulit. Mr. Ano lang. Wala, Master. Kumislap lang siya. Mislap lang. Ayun. Ayan. Mayroon naman. Ayun, wala. Wala. Box extension ba? Baka sa saksakan nyo. Yan. Ayan na, Master. Tutuloy-tuloy na po siya. Oo. Sige, so, Tama. hintayin lang natin na andar yung compressor tapos monitor mo sa amperahe. Sige pa. Ay, ba't sa filter na rin? Umandar na yung fan motor. Opo, na-under na siya, Master. Ayan po. Rasan mo. So, nabaliktad mo nga lang yung supply nun kasi Siguro nga, nabaliktad ko lang eh. akala ko, sabi mo kasi hindi mo tinanggal eh. Hindi po ako nagtanggal dyan eh. Dito lang po ako nagtanggal sa capacitor eh. Kasi capacitor lang po yung pinalitan ko eh. Kaya nga, paano nangyari yun? Yun, mantay ulit. Dito ba di saksakan? Ay, saksakan. Nyo yung extension nyo kasi hindi tayo magtuloy-tuloy aandar yan kung laging gumagalaw yung power supply nyo. Kasi tinester ko pala to. Tinanggal mo. Opo, tinester ko nga po pala kanina yan. Baka ako wala ng Okay. Tandaan mo lagi, pag may mga ganyan electronic, tapos relay siya, dapat sure ball mo na hindi magbaliktad kasi hindi mo pa andar mo yan pag magbaliktad. Pwede po pala siyang magkaroon ng cost po sa relay pagka Sige. Observe natin yung pag-andar yung compressor tapos pag namamatay yung compressor, may makita kayo sa inverter board yung nagbi-blink na lead. Kung mabilis yung blink niya mamaya. Apo. Sige, andar yung compressor tapos monitor mo sa amperahe. Nakailang minuto, orasan mo. Tapos monitor mo sa amperahe. Sige po. Pag kinapa mo ba yung yung evaporator, malamig ba? Medyo mainit-init na po, Master. Hindi, yung evaporator. Kapain mo nga yung coil niya kung malamig. Ito po, dito po. Sa may coil, sa may yung nagbe-bend dyan, mga U-bend. Ito po. Lumalamig ba? Opo, lumalamig po. Tapos yung buga naman sa likod, mainit. Opo, Master, po siya, mainit po. Ilan na ang pirahe ngayon? 3.1 something na po. I-share mo yung mga sensor niya kung nakakabit ng maayos dyan sa coil evaporator at saka dun sa may discharge at saka dun sa may condenser. Sige pa. So bali dati yung sensor na yung para sa discharge pipe nakalagay dun sa coil Opo. condenser. Tapos yung sa coil condenser nilagay dyan sa discharge. Opo, discharge. Tapos etong nakalublig lang po dito sa ganito sa gilid.
Pag nakalublob yan, tapos malamig, mamamatay talaga yun. Mhm. Tapos, yung about Kaya- naman sa sensor niya, yung condenser, tapos kung nilagay sa discharge pipe, mamamatay din yun kasi masyadong mainit yun eh. Hindi siya para dun eh. Iba kasi ang Opo. value nila niyan Opo. sa discharge at saka dun sa Naman- fuel condenser, sa condenser. Oo. Mhm. Opo. Kasi dapat po siya mamamatay na po siya kanina po eh. Ilang minuto na po eh. 9 minutes na po eh. Master, kasi pag nabaliktad kasi, ganito kasi yun, yung condenser coil pipe sensor at saka yung para sa discharge pipe, kung nabaliktad niyo yung pag-attach dyan sa pipe, mamamatay talaga din yun kasi yung value ng sensor nila magkaiba yun. Tapos, isa din yung sensor doon na itong sa room temperature na sensor, kung nakalublob siya sa ilalim, mamamatay din yun yung compressor kasi malamig yun eh. Tapos nakalublob siya. So, bale, dalawa ang nun. Dahil kung nabaliktad nyo yung sensor dun sa condenser at saka sa discharge, isa din yun. Factor na yun ang problema. Kaya namamatay siya. Okay po. Tapos, ibinalik nyo yan, i-sureball nyo rin na yung sensor doon sa room temperature, hindi siya dapat nakalublob, dapat nakaangat siya. Medyo may... Ito po. Oo, dapat may distance sa evaporator saka yung sensor. Okay. Opo. Kasi ngayon, kung naikabit nyo na lang maayos yung mga sensor tapos hindi siya namamatay, ibig sabihin, yun lang ang rason kung bakit namamatay dati, saglit lang 4 minutes. Kasi pag yung discharge pipe kasi pag aandar na yung compressor, ang init kasi nun. So kung ang naikabit nyo is yung coil pipe condenser doon sa discharge pipe, mamamatay talaga siya. Okay lang. So hindi po pala. Hindi pwede magbaliktad yung dalawang sensor na yan. Kasi alam mo pag chinek mo yon, kunan mo sila ng resistance, magkaiba yung nila, reading ng value. Opo. Mas mataas yung ng etong sa nito eh. Discharge pipe, mas mataas yan. Mas mataas yung makukuha mo reading dyan kaysa condenser coil pipe. Nakailang minuto na ngayon, hindi siya namatay. Na po? 11 minutes na po. 11 minutes na. Dati 3 to 4 minutes lang, di ba? Opo. So ngayon, 11 minutes. Ang gagawin mo ulit ngayon, hintayin mo na lang siyang, paandarin mo siya hanggang 30 minutes kung hindi siya mamamatay. Kung hindi siya mamamatay, kabit mo na ulit, i-install mo na ulit yan, tapos i-observe nyo ulit doon sa... Picture mo nga ako. Ha? Hindi, yung kasama ko, Master, magpapicture ako. Tapos, isama mo si Master, ha? Isama mo si Master, cellphone. Master, pandarin nyo lang muna dyan ng mga sa loob ng 30 minutes. Pag hindi siya namamatay, ikabit nyo na ulit yan lahat, tapos i-install nyo ulit doon sa housing niya, tapos paandarin nyo ulit, tapos observe nyo. Sige, Master. Update na lang, ha? Pero, Master, marami. Sige, Master. Anong problema? Mahati na ulo ko kanina eh. Ha? Mahati na ulo ko kanina, kakaisip. Sige. Basta, mamaya, hayaan mo lang muna umanda rin hanggang 30 minutes pag hindi namamatay. Sige pa. Sige. Sige na. Yun lang. Bye-bye. Master, salamat po. Maraming salamat. Sige. God bless po. Sige.